Kidlat News Updates. Mga balita, ngayon, operasyon ng Office of the Vice President sa Mandaluyong naantala dahil sa bomb threat. High-value drug suspects sa Angeles City, Pampanga, arestado, mahigit 7 million pesos na halaga ng shabu na samsam. Walang rutang na paralisa ng transport strike ayon sa LTFRB, 86% ng PUVs sang-ayon sa modernization. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, pinulabog ng bomb threat ang Office of the Vice President o OVP sa Pioneer, Mandaluyong City kahapon. Ayon sa ulat, nakatanggap ng bomb threat ang isang staff member sa pamamagitan ng text message na bahagyang nagpaantala sa operasyon ng OVP. Agad na tumulong ang law enforcement at security personnel sa pagdikas sa mga kawani ng tanggapan. Sinuyod naman ang tauhan ng Explosives and Ordnance Disposal Team ng Mandaluyong City Police Office, Robinson's Cybergate Plaza at nagkumpirmang walang bomba na natagpuan sa lugar. Arestado ang dalawang hinihinalang high-value drug suspects sa buy-bust operation sa Barangay Malabanyas, Angeles City, Pampanga, Kamakalawa sa pangunguna ng Angeles City Police. Bandang alas 4 ng hapon, nagkaroon ng operasyon ng police stations 4 at 6 kasama ang Angeles City Drug Enforcement Unit at City Intelligence Unit sa Apalit Street, Hensonville Subdivision. Dito nadakip ang mga suspect na kinilalang sina alias Usuk at alias Tobats. Nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 1,036.97 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 7,051,396 pesos, isang Norinco .45 caliber pistol, mga bala at isang suppressor. Ayon kay Police Colonel Joselito Villarosa Jr., patuloy ang kampanya ng pulisya laban sa droga at krimen upang mapanatili ang kapayapaan sa lungsod. Walang rutang na paralisa ng transport strike na nagsimula kahapon ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay LTFRB spokesperson Ariel Inton, napaghandaan ng mga ahensya ng gobyerno at ng pribadong sektor ang ikinasang strike at marami rin anyang bumiyaheng jeep na hindi sumama sa tigil pasada. Bagamat bukas ang Department of Transportation o DOTR at attached agencies nito sa dialogo sa mga grupong tutol sa modernization program, sinabi ng LTFRB na wala itong planong ganap na ibasura ang polisiya. Base sa datos ng ahensya, 86% ng public utility vehicles na may prangkisa ang sumang-ayon na sumali sa programa. Sa bilang na ito, 43% ang aprobado na ang aplikasyon, habang ang mga may pending applications ay pinapayagan pa ring bumiyahe sa kani-kanilang ruta habang hinihintay ang approval mula sa ahensya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.